So eto na nga mga kababayan, pag-usapan po natin, eto nakita po nating balitang ito kasi dito nyo makikita na talagang walang malasakit nga pala etong si Sara Duterte mga kababayan sa mga kababayang Pilipino po nating kabataan dahil ganito po katindi yung ginawa niyang pag-aaksaya nung siya po ay sekretary pa lamang ng DepEd. At ang tanong ngayon mga kababayan kung talagang sinasabi niya na pinapahalagahan niya ang edukasyon dito po sa ating bansa, handa ba niyang tanggapin or kuhanin lahat ng full responsibility sa ginawang maanumalyang pag-aaksaya ng pera ng taong bayan na dapat po ay nagagamit sa mga mamamayang estudyanteng Pilipino? So ngayon sabi po dito sa Daily Tribune, yan po yung source po natin. Ilipat na lamang po natin dito. Sabi dito, dapat tanggapin ni Vice Presidente Sara Duterte ang buong responsibilidad sa napakaraming 5.6 billion na supply ng pagkain na nasayang sa kanyang panunungkulan bilang kalihim ng Department of Education o etong DepEd. Sinabi ng mga pinuno ng Kamara noong Linggo, ginawa ni House Assistant Majority Leaders Jefferson Conghon at Paulo Ortega ang pahayag bilang tugon sa kamakailang ulat ng Commission on Audit o etong COA na isiniwalat na 21 School Division Offices or etong SDOS ang nag-ulat ng pagkaantala at hindi paghahatid ng mga pagkain at pasteurized milk sa ilalim ng DepEd School Based Feeding Program o itong tinatawag na SBFP. Sabi pa dito, hindi ito usapin ng politika kung hindi ng transparency at accountability. Karapatan ng publiko na malaman kung ano nangyari sa bilyon-bilyong piso na dapat ay nakinabang sa mga batang nangangailangan ayon po kay Conghon. Silang ayuna ni Ortega, si Conghon na iginiit bilang hepe ng DepEd noong panahong iyon. Obligado si Sara na ipaliwanag ang mga pagkukulang ng departamento na isinasaalang-alang na ang mga pondong sangkot ay ganoon kalaki mga kababayan, 5.6 billion yung sinayang ni Sara Duterte nung siya ang kalihim ng DepEd na dapat ay nagagamit at nagagastos dun sa mga pagkain na dapat ipinapifeeding program dun po sa mga bata nating mag-aaral, dun sa mga estudyante. Ano nangyari? Nasayang yung 5.6 billion na pera ng taong bayan. Ganon po katindi mga kababayan. Nakakalungkot nga dito kung matatandaan nyo, di ba lumabas dati yung balita na yung pong Nutriban ay inamag at pinamahayan lamang saglip na naipakain sa napakaraming estudyanteng Pilipino. At yung mga gatas mga kababayan ay nabulok lamang at nasayang at yun po ay ginastusan ng 5.6 billion na halaga mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin mga 5.6 billion halaga ng pagkain ang nasayang at hindi nagamit ng mga bata. Bilang pinuno ng DepEd noon, dapat ay sinisiguro niya ang maayos na pagpapatupad ng proyekto. Ito ay malinaw na command responsibility. Ayon po dito kay Ortega, batay sa ulat ng 2023 COA sa DepEd, ang huling taon ng pagiging kalihim ni Duterte, nabigo ang departamento na isakatuparan ang layunin ng SBFP na mabigyan ng magandang nutrisyon ang mga nilalayong mag-aaral dahil sa ilang mga kakulangan sa pagpapatupad ng programa. Kabilang dito ang paghahatid ng mga inamag na insect-infested Nutribands, mga nabubulok na pagkain, hindi malinis na packaging at maling label na pagmamanapaktura at mga detalye ng pagkaing expired sa iba't ibang paaralan. Nakakalungkot isipin na ganito ang nangyari sa DepEd ng panahon ni Sara Duterte mga kababayan. Tapos gustong maging presidente, gustong gawin ng mga DD shit na presidente etong ganitong klase ng tao na magaling mag-aksaya ng pera ng taong bayan at walang malasakit sa mga estudyanteng Pilipino natin. Diba? Ganoon katindi, 5.6 billion, sinayang lang ng ganoon kadali. Pinabayaan yung pagkain na dapat ay naiipakain sa mga estudyante mag-aaral. Maraming mga pumapasok sa school na halos walang pagkain, walang baon at walang pamasahe. Tapos yung dating sekretary ng DepEd, ganito lang mag-aksaya ng pera ng taong bayan. Eto ba gusto nyo gawing presidente? Walang malasakit sa mga mag-aaral na Pilipino? Sinasayang ang pera, ang resources ng mamamayang Pilipino. Ang pera ng taong bayan. Tapos pag tinatanong nyo, piling biktima pa at sila pa ang galit.
So sabi pa dito mga kababayan, ng SBFP o itong tinatawag na Social Base Feeding Program ay may kabuuang pondo na 5.69 billion ayon sa auditing body. Sa Aurora SDO, may nakita mga peste o insekto sa loob ng kabuuan o milky ban at inutriban, kalabasa sa panahon ng inspeksyon ng mga pagkain. Sa Bulacan SDO, nakita ng audit team ang mga paghahatid ng mga pagkain na bulok, hilaw o durog. Samantala, sa Misamis Oriental SDO or 1,001 piraso ng inutriban na na-deliver mula Setyembre 2023 hanggang Enero 2024 ang ibinalik sa mga supplier para palitan dahil sa pagkakaroon ng mga amag at pagkawalan ng kulay sa tinapay. 1 hanggang 2 araw bago ang petsa ng pagka-expired. Sabi pa dito, ang ilang mga item ay naihatid sa mahinang kondisyon dahil ang ilang mga packaging ay nagkalat na wala man lang makatuwirang dami ng hangin upang mapanatili ang kanilang pagiging bago at kapag ka pinindot ng may malaking lawak ng lakas, ang packaging ay nagkakalat din. Sabi ng mga auditor ng estado. Sabi pa dito, sa Iligan City SDO, ang packaging ng mga food items ay may irreconcilable expired date habang ang iba ay may manufacture date na not easily discernible salungat sa mga terms ng kontrata dagdag pa ng COA or dagdag ng COA. Pinamunuan ni Duterte ang DepEd sa loob ng halos 2 taon hanggang sa kanyang biglaang pagbibitiw noong Hulyo 19. Siya ay pinalitan kalauna ng batikang mambabatas na si Juan Edgardo Sani Angara na opisyal nang pumalit sa posisyon noong Hulyo 20. Gayunpaman, iginiit ni na Kung Hon at Ortega na kailangan pa ring harapin ni Duterte ang mga pagkukulang na natamo niya noong panahon niya na hindi tamang nagsayang ng 5.6 billion sa rekurso ng gobyerno kung hindi pinagkaitan din ng mga estudyanteng nangangailangan ng mahalagang nutrisyon. Ganyan katindi at ganyan kawalang awa si Sara Duterte sa mga kababayang Pilipinong estudyante po natin. Biruin nyo, ang daming nagugutom. Ang dami mga estudyante na manlorish mga kababayan at kailangan ng nutrisyon. Pero ano ang ginawa ni Sara Duterte nung panahon na siya ang sekretary ng DepEd? Hinayaan niya mabulok yung mga pagkain, mga gatas na dapat ay napapakinabangan ng napakaraming Pilipinong estudyante. At higit sa lahat dyan mga kababayan, hinayaan niya mabulok yung mga nutriban na dapat ay naipakain ng maayos sa mga estudyanteng Pilipino po natin. Yung mga gatas na dapat ay naipainom sa mga manlorish na kabataang Pilipino, sinayang lamang po ni Sara Duterte na nagkakahalaga ng 5.6 billion pesos. Tapos gusto nyong gawing presidente yan? Gusto nyong gawin presidente yan? Nasaan yung mga utak ninyo? Kung dito pa lang, sekretary pa lang siya ng DepEd, hindi na po niya kayang pamunuan ng DepEd noong panahon po niya, paano na ang Pilipinas? Ang galing-galing niya magsabi na hindi marunong magpresidente si PBBM, pero sa totoo lang, siya vice-presidente, hindi na nga siya marunong. Tapos bilang sekretary pa ng DepEd, palpak pa siya. So paano siya magiging presidente ng Pilipinas? Kaya tama lang po talaga na lahat ng mga responsibility sa kapalpakan ng kanyang pamumuno, dapat niyang sagutin at dapat niyang akuin at dapat niyang pagbayaran. Mga kababayan, ano po? So kayo, ano po ang komento po ninyo hingil po dito sa ginawang pag-aaksaya ng departamento ng DepEd nung panahon po ni Sara Duterte na siya ang sekretary, na hinayaan lamang mabulok yung mga pagkain, hinayaan mapanis, mabulok yung mga gatas, at hinayaang pamahayan ng insekto at amagin yung mga nutriban mga kababayan na dapat po ay naiipakain sa napakaraming estudyante. Yan ba ay makatuwiran? 5.6 billion lang naman yung inaksaya ng ating vice-presidente. Tapos kayo gusto nyo pang gawing presidente yan? Di lalo na yung nag-aksaya ng pera at resources ng mamamayang Pilipino. So anyway mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan sa topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, especially sa lahat ng Team Replay, maraming salamat po sa walang sawang pag-iiwan ng inyong mga komento, pagla-like ng ating mga video at pagsusubscribe dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Thank you po.